Reading and Literacy Grade 1. Quarter 1, Week 2, Day 2. Let's learn about words that begin with S. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about words that begin with S. At the end of the lesson, the learner shall be able to produce the beginning sound of S. Identify words that begin with S. Give the beginning and ending sound of a given word. Change the initial sound of a word into S to form new word. And sound out words that begin with S correctly. Kumusta mga bata? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tunog ng letrang S. Aaralin rin natin ang pwesto nito sa mga salita. Ito ba ay nasa unahan, gitna o hulihan? Alamin kung ano-ano ang mga larawan sa ibaba. Ang unang larawan ay suklay. Ang suklay ay ginagamit natin sa pag-aayos ng ating buhok. Ang pangalawang larawan naman ay salamin. Ang salamin ay ginagamit natin upang makita natin ang ating sarili. Ang pangatlong larawan naman ay sapatos. Ang sapatos ay isinusuot natin kapag tayo ay umaalis ng bahay. Ito ay ginagamit natin upang maprotektahan ang ating paa. Ang pang-apat na larawan ay sipilyo. Ito naman ay ginagamit natin sa paglilinis ng ating ngipin. At ang panghuling larawan ay sabon. Ito ay ginagamit natin sa paglilinis ng ating buong katawan upang maalis ang dumi at mikrobyo sa ating katawan. Ang mga larawang ito ay ginagamit natin sa ating katawan upang ang ating katawan ay manatiling malinis at kaaya-aya. Pansinin ang mga pangalan ng larawan. Ano ang pagkakapareho ng mga ito? Tama! Ang mga larawan ay nagsisimula sa letrang S, gaya ng suklay, salamin, sapatos, sipilyo, sabon. Ngayon ay pag-aralan natin kung ano ang tunog ng letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S, S, S. Letrang S. Ulitin nyo nga mga bata. Magaling! Ngayon ay bigkasin natin ang tunog ng letrang S. Ito ay suklay. S, S, S. Suklay. Ito ay salamin. S, S, S. Salamin. Ito ay sapatos. S, S, S. Sapatos. Ito ay sipilyo. S, S, S. Sipilyo. Ito ay sabon. S, S, S. Sabon. Alam nyo ba na maaari din nating makita ang letrang S sa simula, gitna at hulihan ng salita? Narito ang iba't ibang pwesto ng tunog ng S. Ang S sa salitang sawa ay nasa simula. Ang S naman sa salitang paso ay nasa gitna. Nasa hulihan naman ang S sa salitang kamatis.
Narito ang ilan pang mga salitang may tunog S sa simula, gitna at hulihan. Ang mga salitang may tunog S sa simula ay saging, santol, siko, sulat. Narito naman ang mga salitang may tunog S sa gitna, gaya ng isda, piso, pisara, tasa. Narito naman ang mga salitang may tunog S sa hulihan, gaya ng ahas, mais, butas, bigas. Maaari ring makita ang S sa simula, gitna at hulihan ng isang salita. Halimbawa, ang salitang sapatos. Ang letrang S ay makikita sa simula at hulihan ng salita. Singkamas. Ang letrang S ay makikita rin sa simula at hulihan ng salita. Pastillas. Ang letrang S ay makikita sa gitna at hulihan ng salita. Sisiw. Ang letrang S ay makikita sa simula at gitna ng salita. Sasakyan. Ang letrang S ay makikita sa simula at gitna ng salita. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang nawawalang letra sa salita ng bawat larawan. Sabihin kung saan makikita ang S. Anong larawan ito? Tama, ito ay saging. Ang nawawalang letra ay S. Saan makikita ang letrang S? Tama, ito ay makikita sa simula ng salita. Ano namang larawan ito? Tama, ito ay sisiw. Sa salitang sisiw ay may dalawang S. Saan naman makikita ang dalawang S sa salitang ito? Tama, ito ay makikita sa simula at gitna ng salita. Ano namang larawan ito? Tama, ito ay sombrero. Saan makikita ang letrang S sa salitang ito? Tama, ito ay makikita sa simula. Ano namang larawan nito? Tama, ito ay susi. Ang salitang susi ay may dalawang S. Saan natin makikita ang dalawang S? Tama, ito ay makikita sa simula at gitna ng salita. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay sapatos. Ang salitang sapatos ay may dalawang S. Saan naman natin makikita ang dalawang S sa salitang ito? Tama, ito ay makikita sa simula at hulihan ng salita. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, isulat sa sagutang papel ang S kung ang salita ay nagsisimula sa tunog na S. Isulat naman ang M kung ito ay nagsisimula sa tunog na M. Unang larawan. Ano kayang letra nagsisimula ito? Ito ay isinasangag o nilalaga. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang M dahil ang pangalan ng larawan ay mani. Pangalawang larawan. Ano namang letra nagsisimula ito? Ito ay isang uri ng prutas. Kahawig siya ng dalandan, ngunit ito ay malaki. At minsan matamis at minsan din maasim ang bunga nito. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang S dahil ang larawan ay suha. Pangatlong larawan. Ano kayang letra nagsisimula ito? Ito ay maanghang, masarap sa sausawan. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang S dahil ang pangalan ng larawan ay sili. Pang-apat na larawan. Ano kayang letra nagsisimula ito? Ito ay ginagamit bilang lagayan ng damit kapag ikaw ay babiyahe. Tama! Ang larawang ito ay nagsisimula sa letrang M
dahil ang pangalan ng larawan ay maleta. Panglimang larawan, ano kayang letra nagsisimula ito? Ito ay maasim na bunga. Maaari itong ihalo sa sinigang. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang S, dahil ang pangalan ng larawan ay sampalok. Pang-anim, ano kayang letra nagsisimula ito? Ito ay bahagi ng ating katawan, at ito ang ating paningin. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang M dahil ang pangalan ng larawan ay mata. Pang-pitong larawan, ano kayang letra nagsisimula ito? Ito ay bilang. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang S dahil ang pangalan ng larawan ay 10. Sumunod na larawan, ito ba'y nagsisimula sa S o M? Tama, ito ay nagsisimula sa letrang M dahil ang pangalan ng larawan ay mikropono. Sumunod na larawan, ito ay gulay. Ano kayang pangalan ng larawang ito? Nagsisimula ba ito sa S o M? Tama, ito ay nagsisimula sa letrang S dahil ang pangalan ng larawan ay sigarilyas. At panghuling larawan, ito ba ay nagsisimula sa S o M? Tama, ito ay nagsisimula sa letrang S dahil ang pangalan ng larawan ay sibuyas. Para naman sa pagsasanay bilang 3, tukuyin ang pwesto ng S sa pangalan ng bawat larawan. Isulat ang S kung ang salita ay nasa simula, G kung nasa gitna, at H kung nasa hulihan. Unang larawan, suklay. Saan makikita ang letrang S? Sa simula, gitna o hulihan? Tama, makikita ang S sa simula. Pangalawang larawan, gatas. Saan makikita ang letrang S? Simula, gitna o hulihan? Magaling! Ang tamang sagot ay H, hulihan. Pangatlo, salamin. Saan makikita ang letrang S? Simula, gitna o hulihan? Tama, ang letrang S ay makikita sa simula. Pang-apat, lapis. Saan makikita ang letrang S? Simula, gitna o hulihan? Tama, ito ay makikita sa hulihan, H. Panglima, baso. Saan makikita ang letrang S? Simula, gitna o hulihan? Magaling! Ang tamang sagot ay G, makikita sa gitna. Pang-anim, kasoy. Saan makikita ang letrang S? Simula, gitna o hulihan? Tama! Ito ay makikita sa gitna. Pang-pito, ipis. Saan makikita ang letrang S? Simula, gitna o hulihan? Tama! Ito ay makikita sa hulihan. At pang-walo, santol. Saan makikita ang letrang S? Sa simula, gitna o hulihan? Tama! Ito ay makikita sa simula. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!